Kamusta ka, aking minamahal na kaibigan at bahagi ng ating lumalagong pamilya dito? Huminga ka ng malalim ngayon, at hayaan mong dalhin kita sa isang paglalakbay na hindi lamang tungkol sa kasaysayan, kundi tungkol sa mismong kaluluwa ng sangkatauhan at ang walang hanggang paghahanap nito ng liwanag. Magsimula ka sa pagtatanong sa sarili mo, may panahon ba sa buhay mo na pakiramdam mo ay nasa gitna ka ng isang malalim na kadiliman, naghahanap ng liwanag? Isang panahon kung saan ang landas ay hindi malinaw at ang puso ay nagtatago ng mga katanungan na tila walang sagot. Yan mismo ang pakiramdam ng daigdig, ang buong sangkatauhan, sa loob ng 600 taon bago sumilang ang liwanag ng Propeta Muhammad. At ngayon, ipapakita ko sa iyo kung bakit ang kasaysayang ito ay hindi lamang tungkol sa nakaraan kundi isang gabay, isang ilaw, para sa sa kasalukuyan. Manatili ka sa akin dahil ang paglalakbay na ito ay magbubukas ng mga mata mo sa mga kapangyarihan at pag-asa na hindi mo akalaing nasa iyo. Kung ang mensaheng ito ay umaantig sa puso mo, patuloy kang makinig dahil may napakahalaga akong ibabahagi na makakapagpabago sa pananaw mo. Isipin mo ang mundong ito. 600 taon. Isipin mo kung gaano katagal iyon. 6 na siglo ng kung ano ang madalas tawaging panahong ng Jahiliyah o ang panahon ng kamangmangan at kadiliman. Ito ay hindi lamang kadiliman ng pag-iisip o kakulangan ng kaalaman. Ito ay isang kadiliman na lumukob sa kaluluwa ng lipunan, sa puso ng mga tao. Sa panahong ito, sa rehiyon ng Arabia lalo na, pero sa maraming bahagi rin ng mundo, tila nawala ang kumpas ng moralidad. Ang hustisya ay naging isang luho na tanging ang malalakas lang ang nakakaranas. Ang kababaihan ay itinuturing na ari-arian, na walang karapatan, at madalas ay inililibing ng buhay ang mga sanggol na babae dahil sa kahihiyan at kawalang silbi. Ang karangalan ay sinukat sa kung gaano kalakas ang tribo mo, kung gaano karami ang nasakop mo, at kung gaano kadalas kang makapaghiganti. Ano ang ibig sabihin nito para sa mga ordinaryong tao? Para sa mga kaluluwang nabuhay sa panahong iyon? Ibig sabihin nito ay takot. Ibig sabihin nito ay kawalan ng katiyakan. Ibig sabihin nito ay ang patuloy na paghahanap ng kahulugan sa isang mundo na tila walang katarungan. Ang mga puso ay puno ng pagdududa, ang isip ay puno ng pamahiin, at ang mga kamay ay madalas na may dugo dahil sa walang katapusang alitan ng mga tribo. Ito ay isang panahon kung saan ang sangkatauhan ay tila naglalakad sa disyerto, uhaw na uhaw sa tubig ng katotohanan, sa sariwang hangin ng pag-asa. Wala silang makapitan. Wala silang malinaw na direksyon. Hindi ba't pakiramdam yan na kung minsan ay nararanasan natin sa ating sariling buhay? Ang pakiramdam ng pagkaligaw, ng paghahanap ng isang bagay na mas malaki kaysa sa ating sarili. Ngayon, huwag kang magkamali, hindi lahat ay kadiliman. Mayroon pa ring mga individual na may busilak na puso, mga naghahanap ng katotohanan, mga sumusunod sa mga natitirang aral ng nakaraang mga propeta, kahit na sila ay ilan at ang kanilang tinig ay nalulunod sa ingay ng karahasan at kamangmangan. Ang tao ay likas na naghahanap ng Diyos, ng mas mataas na kapangyarihan. Ngunit sa panahong ito, ang paghahanap na iyon ay nabaluktot. Ang mga idolo ay nakahanay sa paligid ng Kaaba, na dating templo na inilaan para sa tunay na Diyos. Ang mga ritual ay walang kabuluhan, walang kaluluwa. Ang pagsamba ay naging isang forma ng pamahiin, na walang tunay na koneksyon sa dakilang lumikha. Ang mga tao ay naghahanap ng ginhawa sa alak, sa pagsusugal, sa panandaliang kasiyahan, sa mga bagay na tila nagbibigay ng pagkalimot, ngunit nag-iwan lamang ng mas malalim na butas sa kaluluwa. Ito ay isang mapanganib na spiral pababa. Masasabi mo na ang 600 taong ito ay isang mahabang paghihintay. Isang mahabang buntong hininga ng sangkatauhan na naghihintay sa isang bagay na magbabago, isang bagay na magdadala ng pagkakaiba. Tulad ng paghihintay ng lupang tigang sa ulan o ng manlalakbay sa disyerto sa isang oasis. Ang pag-asa ay tila kumukupas, ngunit sa kaibuturan ng puso ng bawat isa, mayroon pa ring maliit na apoy na naglalaga, isang paghahanap para sa mas higit pa, para sa isang tunay na layunin.
At iyon ang magandang bahagi, sapagkat hindi kailanman iniiwan ng Diyos ang kanyang mga nilikha sa ganap na kadiliman. Laging may plano. Laging may liwanag na darating. At dito na papasok ang liwanag, ang isang pagbabago na magpapanaig sa buong mundo. Isipin mo ang isang mundo na nasa pinakamatinding kadiliman, kung saan ang mga ilaw ay halos wala na, at pagkatapos ay unti-unting sumisikat ang araw. Iyon ang nangyari sa pagdating ni Propeta Muhammad, sumakan niya ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Hindi siya basta isang hari o isang makapangyarihang pinuno sa politika. Siya ay isang mensahero, isang gabay na may dalang mensahe na direktang nagmula sa dakilang lumikha. At ang mensahe niyon? Ito ay simple ngunit napakalalim, napakalakas na nagpabago sa lahat. Ang unang punto ng pagbabago ay ang konsepto ng tauhid, ang kaisahan ng Diyos. Sa isang lipunan na sumasamba sa daan-daang idolo, ang ideya ng isang nag-iisang Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, ang lumikha ng lahat, ay isang revolusyon. Ito ay nagbigay ng isang sentro, isang pinagmulan ng kapangyarihan at pag-asa na hindi kayang sirain ng mga tao. Nangangahulugan ito na walang sinuman o anuman ang mas mataas sa kanya. Walang sinuman ang dapat sambahin maliban sa kanya. Ito ay nagbibigay ng tunay na kalayaan mula sa takot sa tao, sa mga idolo, sa mga pamahiin. Kapag ang puso mo ay nakakonekta sa nag-iisang Diyos, ang lahat ng iba pang takot ay nawawala. Ito ay tulad ng isang kumpas na biglang gumana muli matapos mawala sa isang bagyo. Nahanap mo ang iyong hilaga, ang iyong direksyon. Pangalawa, ang mensahe ng propeta ay nagdala ng hustisya. Sa isang mundo kung saan ang mahina ay inaapakan, ang Quran at ang mga turo ng propeta ay nagbigay ng matinding diin sa katarungan, pagkakapantay-pantay, at paggalang sa bawat kaluluwa. Ang isang babae ay may karapatan, ang isang ulila ay dapat alagaan, ang mahirap ay may bahagi sa kayamanan ng lipunan. Ang mga utang ay dapat bayaran, ang mga kasunduan ay dapat tuparin. Hindi na mahalaga ang lahi o katayuan sa lipunan. Ang tanging batayan para sa kahusayan sa mata ng Diyos ay ang iyong pagiging matuwid at ang iyong takot sa Kanya. Hindi ba't ito ang ating hinahanap sa kasalukuyan? Isang lipunan kung saan ang bawat isa ay may halaga, kung saan ang bawat isa ay pinoprotektahan, kung saan ang katarungan ay nananaig. Pangatlo, ang mensahe ay nagdala ng kaalaman. Sa panahon ng kamangmangan, ang unang salitang ipinahayag sa propeta ay basahin o magbasa. Ito ay isang utos na hanapin ang kaalaman, na pag-isipan ang universo, na gamitin ang isip. Ito ay nagtulak sa mga tao na lumabas sa dilim ng pamahiin at pumasok sa liwanag ng pag-unawa. Ang kaalaman ay hindi lamang tungkol sa relihiyon, ito ay tungkol sa siyensya, sa pag-aaral ng kalikasan, sa pag-unawa sa mundo. Ang mga Muslim ang nanguna sa siyensya at pilosopiya sa loob ng maraming siglo, at ang mga ito ay bunga ng utos na hanapin ang kaalaman. Sa ating panahon ngayon na puno ng disinformation, ang kakayahang makahanap ng tunay na kaalaman at karunungan ay mas mahalaga kaysa kailanman. Pero ang pinakamalalim na pagbabago ay nangyari sa puso ng tao. Ang mensahe ng propeta ay nagbigay ng layunin. Kung pakiramdam mo ay walang direksyon, walang saysay ang buhay mo, ang pag-unawa sa iyong layunin bilang isang nilikha ng Diyos ay nagbibigay ng kahulugan sa bawat sandali. Ang bawat gawa, bawat salita ay may katumbas. Ang bawat pagsubok ay nagiging pagkakataon para sa paglago. Ang bawat paghihirap ay nagiging daan para sa paglapit sa Kanya. Ito ay nagbigay ng isang malalim na kapayapaan na hindi kayang ibigay ng materyal na mundo. Ang mga puso na puno ng galit ay napalitan ng pagmamahal. Ang mga kaluluwa na puno ng takot ay napalitan ng pag-asa. Dito na pumapasok ang kahalagahan ng pag-alam sa kasaysayang ito para sa iyo ngayon. Ang 600 taong kadiliman bago si Propeta Muhammad ay hindi lamang isang kabanata sa mga lumang libro. Ito ay isang paalala. Isang paalala na sa anumang kadiliman na nararanasan mo sa iyong buhay kahit ito ay personal na pakikibaka, isang pagdududa, isang kawalan ng direksyon,
o kahit isang krisis sa lipunan hindi ito magtatagal. Ang liwanag ay laging darating. Kailangan mo lamang hanapin ito. Paano mo hahanapin ang liwanag na ito sa iyong sariling buhay? Una, kilalanin ang iyong sariling jahiliyah. Ano ang mga idolo na sinasamba mo nang hindi mo namamalayan? Maaari itong pagmamahal sa pera, sa katanyagan, sa kapangyarihan, sa opinyon ng iba, o sa iyong sariling ego. Ang mga bagay na ito ay nagbibigay ng panandaliang kasiyahan, ngunit hindi kailanman nagbibigay ng tunay na kapayapaan at layunin. Hanapin ang mga bagay na nagiging balakid sa iyong pag-unlad, sa iyong koneksyon sa isang mas mataas na layunin. Minsan, ang kadiliman ay nasa loob natin mismo, sa ating mga limitadong paniniwala, sa ating mga takot. Harapin mo ang mga ito. Ikalawa, hanapin ang kaisahan. Hindi lamang ito tungkol sa isang relihiyosong paniniwala, kundi isang prinsipyo ng pagkakaisa sa iyong buhay. Mayroon bang mga bahagi ng iyong sarili na nagkakabangga? Ang iyong isip at puso, ang iyong mga salita at gawa. Ang paghahanap ng pagkakaisa sa iyong kalooban, at ang pagkilala sa isang pinagmulan ng lahat ng kapayarihan, ay nagbibigay ng isang pundasyon na hindi matitinag. Ito ang magiging gabay mo. Ikatlo, isagawa ang katarungan at pagmamahal. Ang katarungan ay nagsisimula sa kung paano mo tratuhin ang iyong sarili. Maging makatarungan sa iyong mga pangangailangan, sa iyong oras, sa iyong pahinga. Pagkatapos ay isagawa ito sa iyong kapwa. Maging mapagmahal at matulungin. Ang pinakamabisang paraan upang makahanap ng liwanag ay maging isang liwanag para sa iba. Ang pagbibigay ay hindi lamang nagpapayaman sa tumatanggap, kundi higit na nagpapayaman sa nagbibigay. Ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa serbisyo. Ika-4, huwag huminto sa paghahanap ng kaalaman. Ang kaalaman ay kapangyarihan, at ang kaalaman sa iyong sarili, sa mundo, at sa iyong espiritualidad ay magpapalawak ng iyong pananaw at magbibigay sa iyo ng mga kasangkapan upang harapin ang anumang hamon. Basahin, matuto, magtanong. Buksan mo ang iyong isip sa mga bagong ideya, sa mga bagong pananaw. Lumabas ka sa iyong comfort zone at tuklasin ang mga posibilidad. Mi cuéntanos comentarios de donde vos est asistindo, si esa mensagem est fazendo sentido para o seu coro. Isso me ajuda muito entender nossa família aqui, criar conteúdos ainda mais transformadores. Mahalaga sa akin ang bawat isa sa inyo, at ang inyong mga kwento ay nagbibigay inspirasyon sa akin. Ang kwento ng 600 taong kadiliman bago dumating si Propeta Muhammad ay hindi lamang tungkol sa nakaraan. Ito ay isang walang hanggang paalala na ang sangkatauhan ay laging naghahanap ng liwanag. At ang liwanag na yon, aking kaibigan, ay laging naroon. Maaaring pakiramdam mo ay nasa gitna ka ng sarili mong kadiliman ngayon, na para kang naglalakad sa disyerto na walang direksyon. Ngunit tandaan mo ito, hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay laging nariyan, naghihintay na tawagin mo siya. Ang iyong potensyal ay mas malaki kaysa sa iyong naiisip. Ikaw ay nilikha para sa isang pambihirang layunin. Ang iyong kwento ay hindi nagtatapos dito. Ang pinakamaganda sa iyo ay darating pa. Mayroon kang lahat ng kailangan mo sa loob mo upang makamit ang anumang hamon. Ang kasaysayan ay nagpapakita sa atin na kahit sa pinakamadilim na panahon, ang pag-asa ay laging sumisikat. At kung ang isang buong lipunan ay kayang magbago mula sa kamangmangan patungo sa karunungan, mula sa kalupitan patungo sa katarungan, mula sa kawalan ng pag-asa patungo sa pag-asa, kaya mo rin. Kaya mo ring baliktarin ang anumang kadiliman sa iyong buhay at pumasok sa iyong sariling panahon ng liwanag at layunin. At ngayon, ilagay natin ang lahat ng ito sa isang pagdarasal. Hayaan mong samahan kita sa isang sandali ng koneksyon sa dakilang lumikha. Aking Panginoon, ang liwanag ng mga langit at ng lupa, nagpapasalamat kami sa iyong walang katapusang karunungan at paggabay. Salamat sa iyong pagpapakita sa amin ng mga aral ng nakaraan, na nagsisilbing gabay sa aming kasalukuyan. O makapangyarihan, sa mga sandali ng aming sariling kadiliman, pagdududa, at kawalan ng direksyon,
hinihiling namin ang iyong ilaw. Liwanagin mo ang aming mga puso, ang aming mga isip at ang aming landas. Tulungan mo kami na makilala ang aming mga idolo, ang mga bagay na nagpapalayo sa amin sa iyo at sa tunay naming layunin. Bigyan mo kami ng lakas upang balikan ang iyong kaisahan at ipanumbalik ang kapayapaan sa aming mga kalooban. Patnubayan mo kami upang maging mga tagapagsulong ng katarungan, pagmamahal, at awa sa aming mga pamilya, sa aming mga komunidad, at sa buong mundo. Gawin mo kaming mga kasangkapan ng iyong kapayapaan at pagkakaisa. Bigyan mo kami ng uhaw para sa kaalaman at karunungan, upang kami ay patuloy na matuto at umunlad, lumalabas sa kamangmangan at pumapasok sa liwanag ng pag-unawa. Protektahan mo kami mula sa lahat ng kasamaan, nakikita man o hindi nakikita. Pangalagaan mo ang aming mga kaluluwa at ang aming mga mahal sa buhay. O Panginoon, itatag mo kami sa iyong daan. Bigyan mo kami ng lakas at pag-asa upang harapin ang bawat hamon na may pananampalataya. Alam namin na sa bawat kadiliman ay may liwanag na sumisikat, at ang iyong plano ay laging mas mahusay kaysa sa aming plano. Punuin mo ang aming mga puso ng iyong pagmamahal, ang aming mga kaluluwa ng iyong kapayapaan, at ang aming buhay ng iyong layunin. Aming Panginoon, gabayan mo kami sa landas ng mga pinagpala, hindi sa landas ng mga naligaw, ni sa landas ng mga kinapuotan. Amen. Kung ang mensaheng ito ay nakatulong sa iyo na makahanap ng kaunting liwanag o pag-asa, sana ay mag-subscribe ka sa channel na ito at ay click ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong videos na naglalayong magbigay inspirasyon at pagbabago sa buhay mo. Marami pa tayong paglalakbay na gagawin ng magkasama. Gusto ko ring malaman ang iyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Anong aral ang pinakanakakuha ng atensyon mo? At ano ang iyong personal na 600 taon ng kadiliman na iyong nilampasan o nilalampasan pa rin at paano ka naghahanap ng liwanag? Ang iyong kwento ay maaaring maging inspirasyon sa iba. Tandaan, ikaw ay may kakayahan na maging liwanag sa mundo. Maraming salamat sa iyong oras at sa iyong puso. Mag-ingat ka at manatiling may pag-asa. Kita-kits sa susunod na video.